Sige, sa muling masigabong palakpakan para sa Panginoon. Okay, welcome po sa ating second service. Ang ating Young Pro. Yan. So, pag sinasabing Young Pro, di siyempre, mga kanyan, idealist. Tama ba? Mga dreamer. Oh, nawala yung. Okay. Sige, tayo muli. Minsan pa. Tayo samahan niyo ako. Sama-sama na tayong manalangin sa Panginoon. Bawat isa yumuko at manalangin sa Diyos. Sa isang mahabagin, tapat, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagmahal sa amin, umunawa, tumanggap kung sino kami. Ikaw ang Diyos na pinagmula ng lahat kung anong meron po kami. Ngayong umaga, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, kumikilala, kung wala ka sa amin, wala po kaming magagawa. Kung wala ka, Banal na Espiritu, nananahan sa amin, wala po kaming magagawa. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami humihingi sa iyo ng gabay, karunungan. Lord, dalangin po namin, O Diyos, patuloy mong pag-alabin ng aming puso. Yung mga plano, yung purpose mo sa buhay po namin, yung pagkatawag nyo po sa bawat isa po sa amin. Give us wisdom, Lord, even our gift, talent, na pinuhunan mo sa amin, O Diyos, binigay mo po sa amin, ay magamit po namin for your name's sake and glory. Narito nakatayo ang mga young professional, maging mga nakikinig, nanunood ngayon. Lord, ito yung mga edad, ito yung mga season ng buhay ng isang tao na kung saan, Panginoon, bumubuo kami ng isang pangarap. Na kung saan, Panginoon, nagsisimula kami tungo sa maturity ng buhay. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, give us a fresh revelation. Bigyan mo kami ng bagong pangitain. Pangitain, Panginoon, in revelation na magbabago sa direksyon ng aming buhay tungo sa iyong plano at layunin. Gaya ng sinabi ni Haring David, Lord, nilikha mo kami kamangha-mangha. Hindi lingid sa iyo, O Diyos, nung kami nabubuo bilang isang bata sa sinapupunan ng aming ina. At bago pa kami maging tao sa mundo, you have a plan. May sinulat ka na, may plano ka na, Panginoon, para sa amin. Lord, maraming pagkakataon you will fail sa mga inaasahan mo, expectation mo sa amin. But we continue to ask to you, Lord, by your grace, by your mercy, Lord, ayaw ka naming patuloy na mabigo sa mga kabataan na ito, mga tinawag mo, O Diyos. Tawarin niyo po kami. Banal na Espiritu, minsan you will be grave, nabibighati ka sa amin, nalulungkot ka. Even worst thing, minsan, Panginoon, Banal na Espiritu, we lie. Sisinungaling kami sa inyo. But right now, Lord, kino-confess namin to sa iyo. Holy Spirit, we need you. Kailangan ka namin sa buhay namin.
Kailangan ka namin to fulfill our purpose. So we can serve, we can impact our purpose in our generation. Lord, aalis kami sa mundong ito. Nagampanan po namin ang pagkatawag niyo sa amin. At yan ay magagawa namin, O Diyos, sa pamagitan ng biyaya at tulong lamang po ninyo. Salamat po sa iyong mga salita. Continue to give us wisdom, Lord. Alam po namin, malalim, mahiwaga ang mga salita mo. Kailangan po namin ang karunungan. Kulang ang karunungan at kaalaman ng mundong ito para unawain at intindihin ito. Ngayong umaga, pakahayag ka po sa amin. Give us a new revelation that lead us to transformation. In Jesus' name we pray. Amen. Wala yung kwan natin? Okay, pwede na tayo makaupo. Salamat. Sa Sige, habang wala pa yung ating PowerPoint, samahan nyo ako, buksan po natin sa aklat ng Efeso chapter 3. Ephesians chapter 3. Yan. Simulan natin verse 16 to 20. Efeso Kapitulo 3, chapter 3, verse 16 to 20. Basahin ko sa inyo sa easy to read version. Sabi niya po dito, Ephesians chapter 3, verse 16 to 20, I ask the Father with His great glory to give you the power to be strong in His Spirit. He will give you that strength through His Spirit. I pray that Christ will live in your heart because of your faith. I pray that your life will be strong in love and be built in love. Verse 18, I pray that you, in all God's holy people, will have the power to understand the greatness of Christ's love. How wide, how long, how high, and how deep love is. Verse 19, Christ is love, is greater than anyone can ever know. But I pray that you will be able to know that love. Then you can fill with everything God has for you. Verse 20, with God's power working in us, He can do much, much more than anything we can ask or think. Yung una muna, picture natin. Yan. Wala akong makitang buto kaya picture na lang. Ano nakikita natin? Buto na mangga. Wala pa kayo nakikitang puno? Wala pa. Yan. So, sa palagay nyo, saan magmumula yung puno ng mangga? Saan magmumula? Yung puno ng mangga. Hindi, buto yan eh. Di ba? Sa lupa.
nakikita natin, yan, siyempre, buto, di ba? Pero alam natin, ang buto na yan galing sa puno, di ba? Pero sa buto na yan, magmumula ang isang puno. Tama? At ang buto na yon, ay ang puno na yon ay nasaan? Nasa loob ng mangga, ng buto. Di ba? Yung puno magmumula doon sa ilalim ng buto ng mangga. Diba? Ayun, cycle niyan eh. Pero, ang potential ng buto na yan ay maging isang puno na mamumunga, papakinabangan, diba? Ng marami, at tayo yun. So, nakikita lang natin isang simpleng buto. Pero alam natin, may nakatago, di ba? Sa simpleng buto na yan. Na isang pwedeng magpapayaman sa'yo kung bibenta mo yung muwa. Di ba? There's very potential. Merong potential na nariyan. Pero, hindi yan magmumula sa labas. Magmumula yan sa loob ng buto. Yung puno. Diba? Hindi yan magmumula sa, tama yun, pag itinanim mo, tutubo siya, didiligan mo, diba? Bibigyan mo ng fertilizer, kailangan niya ng, pero, yung puno na yon magmumula sa ilalim mismo ng buto. Hindi sa labas. Tama? Hindi sa kung saan, mismo, nasa ilalim ng buto. Yan yung tinatawag na potential. Ang potential, di ko pa siya nakikita. Okay? So, dito po sa ating binasa in Ephesians chapter 3, ay, yan, sige. Ayan. So, nakita natin dyan yung key verse natin, verse 20. Ito yung gusto kong tingnan po natin. Tingnan nyo sa ibang version, mas maganda. He can do exceeding abundantly. Sabi, with God's power working in us. Diba? He can do much, much more than anything we ask or think of. So, yung kapangyarihan daw ng Diyos na gumagawa ng higit sa pwede nating isipin, imaginein, o hilingin, ay nasaan? Within us. Diba? Kaya, yung potential na inilagay ng Diyos sa atin, yung potential na kung ano, magiging ano tayo in the future, as young professional, ay nasa sayo. You carry, dala-dala mo yun, saan ka man pumunta. Hindi yun magmumula sa university, hindi yun magmumula kung kani-kanino, kundi nasa iyo mismo. Of course, nakakatulong lahat ng mga yan. Katulad din ng puno na to. Sabi ko nga, yung lupa, di ba, dilig, lahat yan nakakatulong. Pero yung puno, nasa mismong ilalim ng buto. So tayo, ganun din. Yung potential mo, ng future mo, yung potential sa future mo, yung kung magiging ano ka, nasa sayo yun. Yung yaman na yun, yung kakayanan na yun, ay nasa iyo. Working, sabi niya, in us. Okay? So, kaya ngayong umaga ay, okay, next verse. Next slide. Yan. Kailangan makita natin, di ba? Kasi yung potential natin, yung potential natin, yung kakayanan na meron tayo, yung kung anong magiging tayo, ay maraming mga nakatalukbong, nakahadlang. Diba? Katulad ng puno kanina, diba? Sabi ko sa inyo, anong nakikita nyo? Buto lang. Diba? So hindi pa natin nakikita yung puno. Bakit? Kasi natatakpan pa ng takip ng buto, diba? Kung ano-ano pa. Pero, alam natin, pwedeng maging puno yon. At mamunga at dumami ang bunga. Diba? Kaya hindi lang ng dalawang buto. Pwedeng maging 200 buto, 2,000 buto.
Alam niyo, ang mangga, isa sa pinakamatagal na puno na matagal mamatay. Inaabot ng century yata. Ganun sila katagal. Basta maayos lang. Hindi agad sila namamatay. Kahit sa amin noon, natandaan ko sa lola ko, yung lupa, tinirahan namin noon, lahat ng mga halaman nagkandamatay na nung umalis kami. Umalis sila doon. Yung mga abokado, mga langka, namamatay sila kapag iniiwan ng... Pero yung mangga, hindi. Lumaki ng lumaki. Hanggang namunga. Kaya nung malaki na kami, nakita namin, may bunga na. Diba? Kaya nakatikim pa ako ng bunga. But anyway, so, in Ephesians chapter 3, ito yung mga bagay, we pray, baka ito lang yung part 1, may part 2 pa. Pero ito lang yung mga bagay, ito yung mga bagay gusto kong tingnan po natin na mga dapat nating bigyan ng pansin para matanggal yung mga nakatalukbong, diba? O yung hadlang, balakid, para makita natin yung potensyal na meron tayo. Yung kakayanan, diba? Yung kung magiging ano ka. Kasi ang potensyal, hindi yan yung ginagawa mo na ngayon. Pag ginagawa mo na ngayon, ability na yan, skill na yan, hindi na yan potential. Ang potential, yung gagawin mo pa lang, hindi mo pa nagagawa. So, kailangan magawa mo yon. So, okay? Una, siyempre, number 1 dyan, hindi natin matatawaran ang panalangin. Kaya sabi ni Pablo, I ask the Father. So, para mangyari, sabi niya in Matthew chapter 7 verse 7, continue to ask and God will give you. Continue to search and you will find. Continue to knock and the door will be open for you. Ito yung problema natin minsan. Yung sabi nga ni George Muller, sabi niya, ang problema sa atin, hindi yung kung sumasagot ba o hindi ang Diyos sa panalangin. Ang problema, tumitigil tayong manalangin. May kwento siya, isang kaibigan daw niya, 52 years na pinag-pray niya. Almost every day. Actually, sabi nga niya, sa kanya, every day, pinapag-pray niya. At the last moment, nakita niya, nagbalik loob sa Diyos. Grabe. Hindi niya sinukuan. Kaya yun sabi niya, ang problema sa atin, tumitigil tayong manalangin. Maalala niyo si Daniel, diba? In chapter 6. Inabot ng 21 days yung fasting niya. Hindi siya tumigil sa pananalangin hanggat nakita niya yung katugunan ng panalangin. Pero, tinugunan ng Diyos yung panalangin niya, first day pa lang. Kaya lang, hinahadlangan ng hari ng Persia. Ang sabi doon ay si Satanas. Yan. Dahil hindi naman siya warrior, messenger siya, so hindi siya marunong makipaglaban. Kaya ang kalaban niya, mga warrior na demonyo. Kaya natagalan. So dumating yung kanyang reinforcement at yun yung talaga ang warrior. Sino yun? Alam niyo ba yung anghel na warrior? Yan. Si Saint Michael, sabi na. Pero Angel Michael. Yeah. Siya yung captain of the host. Kapitan, ng mga warrior na anghel. Yan. So, siya yung lumaban. And then, si Gabriel tumuloy na sa kanyang misyon. Yan. Kaya sa Bible, bagamat maraming pangalan ng anghel sa Bible, pero dalawa yung pinaka-prominent, di ba? Nakikita natin, madalas mabasa in Old Testament and even in New Testament. Ayan, I see si Gabriel, the messenger, and si Michael, the warrior. Ayan. At siyempre, pangatlo, si Lucifer, the song leader. Di ba? Pero bumagsak siya. Anyway, at nawala. Ayan. Nag-rebuild sa Panginoon. So, mahalaga, para makita natin, keep on asking.
Huwag tayong magsawa. Yeah? Sabi niya, continue to ask. Sa ibang translation, sabi niya, keep on asking. Keep on knocking. So, huwag nating i-give up. Baka malapit na pala. Pangalawa, sabi niya, be strong in your spirit. Be strong in your spirit. So, importante ito para maganap o mangyari, magawa mo yung potential mo. Maraming mga tao, malalakas physical but weak in the spirit. May mga tao, limited ang kakayanan in physical but but strong in the spirit. Maalala niyo yung pinakita ni Pastor Louie dito noon, sino yun? Naging attorney na matanda. Di ba? Sa Facebook, anong pangalan noon? Na nakakuan siya kasi napulyo siya, di ba? Kailang beses ko na nakita yun pero sabi ko, grabe naman to. Pero hindi siya napigilan na maging abogado. Si Nick na lang, di ba? Walang kamay, walang paa. Nick Vujicic. Limitado, di ba? Physically, kung makikita mo, weak sila, but in the spirit, be strong. Be strong. Kaya nga sabi ni Pablo, be strong in the spirit. Kasi marami sa atin, malalakas. Malakas lang katawan. Diba? Pero mahina ang espiritu. Mahina ang loob, madaling madismaya, madaling masaktan. Diba? Nabigo lang ng minsan, wala na, akala mo katapusan na ng mundo. Si Jack Ma nga, saka apply niya sa Harvard, inayawan na siya 10 beses na. Ka-apply niya sa trabaho, lahat ng mga kampanya na in-applyan niya, inayawan na siya dahil sa kakaulit-ulit niya. There's a lot of failure. Maraming kabiguan pinagdaanan. And yet, makita mo naman ngayon, nung pasimulan niya ang Alibaba, di ba, yung company niya, sabi na, wala yan, hindi effective yan, mahirap ngayon, ganito, ganyan, wala ka pang alam sa computer, etc., etc. Dami daw sinasabi sa kanya, hindi. Natuto na lang siya nung sa negosyo niya. Doon na lang siya natuto anong mga computer, pero wala naman talaga siyang alam about that. Be strong in the spirit. Ayan, mahirap sa atin minsan, di ba? Kaya nga sabi niya, Joshua chapter 1, verse 6 and 7, be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to your father to give them. So, ang malakas na tao, matapang na tao. Matapang, hindi yung siga. Actually, yung mga ganun, yun yung mga mahihina talaga, ang totoo. Dinadaan lang sa ingay. Pero pagdating sa totoong buhay na laban, wala. Bumabagsak. Bumibigay. Kaya nga gumagano na sila, nagwawala na lang. Doon nilalabas yung lakas, pero mahina yung loob. So may mga taong ganon. Kaya makikita mo, mas productive pa minsan yung mga taong physically may limitasyon, di ba? O kaya iba, may sakit, and yet, they're strong in the spirit. Kaya nakikita mo, mas productive pa sila. Kaysa mga kompleto ang kamay, kompleto ang paa, di ba? Kompleto ang pagkatao, malakas. Pero wala, tambay lang. Pero yung mga taong may kapansanan, mga taong sila yung nagpupursige because be strong, di ba? Kaya doon nakikita ang tunay na lakas. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, magpakalakas ka at magpakatapang. Yan ang totoong tapang. Marunong at kayang humarap sa buhay. Dahil, sabi niya, itong mga tao na to, dadalhin mo sa lupang pangako. So yung potential ni Joshua to be a leader, maging leader, pamunuhan ang milyong tao patungo sa lupang pangako, ay hindi yun lalabas at hindi yun magagamit kung
hindi siya magiging malakas at matapang. Only, yan, verse 7, inulit na naman niya, only be strong and very courageous, being careful to do according to all that law was Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right and to the left, that you may be good success wherever you go. Sa atin minsan, gusto lang natin yung good success wherever you go. Di ba? Pag ganun, mabilis. Ay, siyempre gusto ko yan. Di ba? Pero hindi yun mangyayari. Kung sabi niya, yung una, be strong, be courageous. Kaya nangyayari, minsan, kaya ako naniniwala ko dun sabi ni Dr. Miles Monroe, sabi niya, ang pinakamayamang lugar sa mundo ay hindi yung minahan ng diamante sa Africa. Uminahan ng gold. Di ba? Kundi, saang lugar yon? Sa sementeryo. Bakit? Kasi doon nakalibing yung mga potential, mga pangarap na hindi natupad, mga awit na hindi naawit. Yeah, mga tula na dapat nabigkas pero hindi nabigkas. Mga milyonaryo, bilyonaryo na hindi nangyari. Namatay, hindi nangyari. Diba? Kaya, iniisip ko, you are young pro. So, dapat mga enthusiast, diba? Mga idealist, mga matitindi mga pangarap, mga malalakas. Ito yung panahon ng kalakasan. Diba? Kalakasan ng... Ayang problema, baliktad na ngayon eh. Pag young pro, yan na yung panahon ng boyfriendan, diba? Buntisan, yan na yung mga... Kaya nangyayari, ang daming mga potential, di ba, na sana mga CEO, diba, nakapagtayo ng sariling negosyo, sana sila yung nagdodomina, di ba, sa mga matataas na posisyon, pero wala. Because dahil kung minsan mahina, maghahanap na lang ng papalakas. Maghahanap ng boyfriend dahil weak. O kaya naman, so kung ano-anong mga iba, babagsak sa bisyo, diba? Dahil kukuha doon ng lakas. So be strong, sabi niya, and be courageous. So kailangan be strong in the spirit. And then, pangatlo, yung sabi niya dyan, verse 17, sabi niya, Christ will live in your heart because of your faith. So si Kristo nananahan sa puso natin, hindi dahil sa kung anuman, kundi dahil sa ating pananampalataya. Kaya, kahit naman sa ang larangan, especially siyempre sa Panginoon, ay dapat meron tayong pananampalataya. Kahit sa pagharap sa risk, di ba? Panganib, kailangan meron kang pananampalataya. At lalo na, pananampalatayang tama sa Panginoong Hesus. Kasi si Kristo nananahan sa puso natin, sabi niya, dahil sa ating pananampalataya. At sino ba si Kristo? So dapat mas kilala natin yan. In 2 Corinthians chapter 15 verse 2, sabi niya, that good news, the message that you heard from me, is God's way to save you. But you must continue believe it. If you don't, you will believe for nothing. Yung pananampalataya natin ay natama para kay Kristo o tama dahil kay Jesus ay nagmumula ito sa salita ng Diyos. The good news, sabi ni Pablo, that I preach, the message, sabi niya, that good news, the message you heard from me, is God's way to save you. But you must continue believing it.
Ito yung problema, di ba? Kung minsan, ito yung lagi kong binabanggit, pagkabataan, nag-aaral pa lang, di ba? College, marami na ako nakausap na ganyan, very active sa church. Pero dumating yung panahon, katrabaho na, nagka-posisyon na, nagka-asawa na, yun nakakalungkot, di ba? Nawawala na. Kaya nga sabi ni Pablo, keep on believing. Sabi niya, but you must continue believing it. Dapat tuloy-tuloy. Yung tinanggap nyo na mensahe, yung pinapakinggan natin ngayon, ito yung nagsasabi sa paraan ng Diyos paano tayo maligtas o paano mabuo yung ating mga pangarap. Ha? Ngayon, may mga tao minsan, mga kabataan, abot tanaw na nila yung pangarap, bumabagsak pa kasi nawawala. Very potential na kabataan, diba, ng mga tao. Pero dumarating yung panahon, parang konti na lang. May young people kami noon. Actually, nag-aaral ng Bible School yun, nag-training. Alam niyo ba kung mag-graduate siya ng high school? Kung ilan ang medalya? Ewan kung nakakita na kayo noon. 20 ang medalya. Puno. Napagod na lang yung kanya sa kabalik-balik doon sa stage. Lahat ng award, hinakot. Kaya alam nyo, yung mga professor niya, ang laki ng kanilang, ang taas ng kanilang expectation. Taas ng kanilang expectation sa kanya. And even yung kanyang mga magulang, sabi nila, may nakadeposito na doon na pera. Gagamitin mo lang yon kung mag-aaral ka. Kung hindi mo yan makukuha. Pinaghandaan talaga nila kasi ang laki ng expectation. Imagine mo, 20 ang medalya mo, mag-graduate ka. Para ikaw na lang estudyante yata. Wala na bang ibang yung may bigyan ng award doon? Ba't ikaw na lang? Ilan ba kayo? Ilan ba kayo nag-graduate? Pinakita nga niya yung medalya niya eh. Sige, isangag na natin yan. Hindi na mabinta. Buti pa sa Compostela Valley daw, pag nagbigay siya ng medalya, totoong ginto. Para pag wala ng pang-aral yung estudyante, pwede niyang ibenta yung medalya niya kasi ginto yun. Pwedeng makapag-aral. Diba? Valedictorian ka, medalya ka. 18 carats na. 18 ba yun? 24 carats. Na medalya, totoo, na ginto. Ganun talaga ginagawa nila. Compostela Valley, di ba? Minahan nyo ng ginto. Kaya mga purong ginto ang binibigay doon na medalya. So nakatago yon. Pero pag kinapos na talaga, kailangan na, ibenta mo na. Para magamit mo sa pag-aaral. Kaysa bibigyan namin ng ginto, sabi ng gobernador, ginto. Ng medalya, kasandamakmak na medalya, hindi na mapapakinabangan. Ito na lang, kahit iisa, pero at least, totoong ginto. Yung katwiran ng gobernador doon noon, ayaw ko ngayon kung ganun pa rin. Pero noon, napanood ko yun. Bakit naman ganito, ganyan? Talagang pinagagastusan namin yan. Iniipunan talaga namin ng totoong ginto, mga medalya ng kabataan namin, mga mag-graduate. So, may mga kabataan ganon. Very potential. Kaya alam niyo, nung mag-exam siya ng engineering, napakalakas yung confident niya. Napakataas. Engineering, simple. Siyang kauna-unahang daw tapos. Pastor, ako unang-unang tapos mag-exam. Pagdating ng result, ano nangyari? Bagsak, gumuho din ang mundo niya. Sabi niyo, anong nangyari? Yan very confident ka. Oo nga, pastor, sabi. Bumagsak ang mundo. Buyo mo, napakasimpleng exam, bumagsak ako. Kasi siya, kauna-unahang tapos kasi dali daw eh. Anong nangyari? Lahat, pati mga professor niya nagtaka. Sabi niya, bakit? Ba't di pumasa?
Pati yung mga professor niya, pati yung mga kasama niya nag-exam kasi lahat nakatingin sa kanya eh. Ang laki ng expectation nila. Pero dumating yung result ng exam, bagsak. Nagsimulang gumuho, maging ang kanyang pangarap. Expectation ng magulang. Sinamahan pa ng broken family, wala na. Kaya yung mga professor niya, sabi niya, sayang na bata. Very potential. Of course, hindi naman kayo ganun. Diba? Kanya-kanya naman yan. You are unique, created by God. Amen? Yan ang nagiging problema minsan. Nawawalan tayo ng pananampalataya sa sarili kasi kinukumpara natin sa iba. Diba? Yung sarili natin, yung sarili ninyo. So, as young pro, hanapin ninyo. What is your uniqueness? Ano ba yung uniqueness mo? Improve. Tanggapin natin ang katotohanan na tayo nilikha ng Diyos magkakaiba. Amen? Kung saan ka nilikha, paano ka nilikha, doon ka mag-i-improve. Hindi kailangan mo maging somebody, hindi mo kailangan gayahin ng iba. Hindi mo kailangan, dahil ganun siya, so gagayahin mo na rin. Kaya nangyayari, bumabagsak yung pagtingin natin sa ating sarili. So, nawawala yung ating pananampalataya sa sarili at lalo na sa Diyos. Diba? Kaya, hindi nangyayari, hindi lumalabas, hindi nagagamit. Hindi natin nakikita yung pinuhunan ng Diyos sa atin, which is your potential. Di ba, sabi ko noon, may mga tao na kasama nyo noon sa high school, di ba, o kaya mga elementary. Ganun lang yun noon eh. Bakit ngayon? Di ba? Hindi ko maisip na magiging ganun yun. Papasok ka na sa, diba, mag-apply ka ng janitor, makita mo yung binabatok-batukan mong kaklase mo noon, siya na yung mag-i-interview sa'yo. Diba? Siya pinapakopya-kopya mo noon. Huwag kang kumipya. Siya yung binubuli-buli. 10 years from now, 5 years, makita mo, siya na pala yung doktor na pagpapacheck upan mo. Siya na pala yung may-ari ng opisina o building na pupuntahan mo. Pero, noon mas matalino ka. Noon mas sikat ka. Noon, ikaw yung laging presidente sa school. Nakanasan yung mga ganon. Butuhan sa school. Ikaw yung sergeant at arm. Ikaw yung presidente lagi. Very potential. Mga kaba, di ba? Pero, keep on, sabi niya. You must continue believing it. If you don't believe, you believe for nothing. Walang magiging saysay ang inyong paniniwala. Romans chapter 1 verse 17, for the gospel reveal how God puts people right with God, with Himself. It is through faith from the beginning to end. As the scripture says, the person who is put right with God through faith shall live. Tayo, lalo na tayo mga Kristiyano, siyempre, iba tayo sa mga hindi Kristiyano, di ba? So, maliban sa paniniwala sa sarili, meron tayong Diyos na pinaniniwalaan. Amen? So, dito tayo mas dapat nakakapaghugot ng lakas. Dito sa paniniwala na ito, na meron tayo, paniniwala sa Diyos. Kaya kung kasabayan mo, mga hindi Kristiyano, sa interview halimbawa, huwag ka naman maging mayabang, di ba? But you're more confident. Diba? Kung sila naninervyos, dapat ikaw hindi. Yung mga ganun, hindi dahil mayabang ka, but I have own God. May Diyos ako. Diba? Ito yung paniniwala ko. Kaya nga sabi niya, from faith to faith, dapat yung paniniwala mo manatili. Hindi yung naniwala ka ngayon, pagdating mo doon, ay, grabe naman yung mga kasama ko, kasabayan ko. Diba? So, bagsak na yung paniniwala mo, pananampalataya mo. Yung isa, graduate ng master. Yung isa, ganito. Yung isa, ganyan.
O ikaw, wala, college level lang. Ngayon, wala. Dapat, we believe. Amen? May paniniwala tayo. May Diyos. Dapat yun yung magdadala sa atin. Hindi yung kung ano yung nakikita mo. Anong narinig mo. Kaya nung naoperahan yung mata ko, I'm excited naman na makipagkwentuhan kasi nakakulong kami sa isang kwarto. Sama ko, mga matatanda. Ako pinakabata. Sabi ko, ano nangyari sa akin? Bakit nandito ako? But anyway, hindi ko na yung pinansin. Sige, kwentuhan kami. Tanong-tanong ako. Kasi lahat, di ko alam kung ninenervyos o ano. Nagtanong-tanong ako at tinanong ko agad yung... Kasi sa isang kwarto, isang doktor. Sa ibang kwarto, isang doktor. Ganon. Tapos, may yung process na gagawin, magkakasama din. Ito yung proseso na gagawin, ito yung magkakasama din. So, nagtanong-tanong ako, mga bayad nila, 80,000, 75,000. Oh, nagulat ako. Sabi ko, iba ako. Bata nga ako, pero may pabor ako. Bayad ko, kalahati lang sa bayad nila. Parehas lang yung doktor namin, parehas lang yung procedure. Yung doktor namin, parehas lang. Kaya nung nagtatanong ako gano'n, tumahimik na rin ako. Baka maya tanungin ako. Baka tanungin ako, mamaya sumbat nila sa doktora namin. Oy, doktora, bakit? Oy, doktor. Ganyan. Kaya nung makita ko ni doktora, kilala ako, sabi niya, sige, ganito, ganyan. Kwentuhan pa kami konti bago nagka-operahan. Di ba? May pabor. At di ako na, iba. Baka pagdilat ko, hindi na ako makakita kung ano-ano mga iniisip nila, di ba? Yung mga takot, mga pangamba. Pero ako, alam ko na yung gagawin. Kasi tinignan ko na sa YouTube. Bago pa niya gawin, alam ko na. Kaya ano pinapaliwanag sa akin yung gagawin, alam ko na. Alam ko na yung sinasabi niya. Hindi ako doktor, pero ni-research ko na. Pinanood ko pa nga yung actual na video nung pag-opera nila. Kaya kung ano yung gagawin niya, na-imagine ko na, alam ko na. Within 5 minutes, wala pa nga 5 minutes. Tapos. Kaya sabi ng doktor, nakadilat ako ngayon. Alam niya. Kaya yung ginagawa niya, yung kinakalikot niya yung mata ko, sabi ko, ito na yun. Alam ko na yung ginagawa niya bago pa niya gawin. But I believe because of faith in God. There's the favor. Pare-parehas kaming ooperahan, pero meron akong ibang pabor sa kanila. So dapat, huwag niyo kalilimutan yon. Especially mga young pro kayo. Di ba? Darating panahon, interview kayo mag-i-interview, kayo ang magtatrabaho, o kayo yung tatanggap ng mga magtatrabaho, etc. etc. Siyempre, young pro yan eh. Di ba? Some of you magiging teacher, magiging doktor, magiging pastora, pastor. Meron ba? Sabihin siyo nila, wag na lang pastora. Susunod, sabi niya in verse 18, yan. Understanding the greatness of Christ's love. Dapat maintindihan natin to. Kaya nga sabi niya, yung pag-ibig ni Kristo, ito yung pag-ibig na alam natin ng higit sa lahat ng pag-ibig. Diba? Sabi niya kanina, binasa natin, lahat ng naintindihan mo, nalaman mo ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos ang higit sa lahat. Kaya yung iba hindi nila maintindihan. Yung iba hindi nila matanggap.
kung gaano sila kamahal ng Diyos. Kaya dapat, yung pag-ibig din natin, pag naintindihan natin ito yung magdadala din sa atin. Sabi niya na dapat maging matatag din yung ating pag-ibig. Kasi tayo naman, kung wala ka namang motivation sa pag-ibig, magiging mahirap. Kaya yung iba, tingnan nyo, nagagawa ang lahat dahil sa pag-ibig. Di ba? Nagiging baliw, nagiging because of love. Minsan, sinabihan pa natin, ang tali-talinong tao, bakit nabaliw doon? Sa isang tambay, isang adik. Bakit? Hindi ko maintindihan. Nakita naman kayo ng ganon? Ang tali-talinong babae, ang gandang babae, bakit doon nabaliw? Di ba? Because of love. Kaya, napahalaga, alamin din natin. Diba? Hindi lang alamin, intindihin, gaano tayo kamahal ng Diyos. At dahil sa pagmamahal na yan, He gave the best na para sa'yo. Dahil mahal ka ng Diyos. Ako, may time pa nga, parang ayoko nang tumayo. Ayoko nang magturo muna. Gusto ko magpahinga. But when I remember, pag naaalala ko yung pag-ibig ng Diyos, sabi ko, Lord, hindi ito yung plano mo because you love me. Sabi niya, Ephesians chapter 3, verse 19, yes, you may come to know His love, although it can never be fully known, and so be completely filled with the very nature of God. Yes, you may come to know His love, sabi niya, although it can never be fully known. Hindi talaga natin kayang intindihin. Kaya yung iba, yun ang dahilan bakit hindi sila makalapit sa Panginoon. O yung iba, nagpapalayo sa kanila sa Diyos. Imbis na magpalapit. Diba? Kasi hindi nila maintindihan, hindi nila matanggap. Kaya kung minsan, kaya pa ba akong patawarin ng Diyos? Diba? Yung mga drama na ganyan, naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Anong mahal-mahal? Di ba? Hindi lang sa drama yan, kahit sa totoong buhay. May pasuntok-suntok pa yan. Anong pastor? Mahal ba ako ng Diyos? Mabawa niyang padir. Kulang na lang, ako yata ang suntukin eh. Asan ang pagmamahal ng Diyos? Kasi kung hindi mo maintindihan, hindi mo matanggap. Yung isang member dito, pero matagal na, last year pa yun. Tapos ng service, sabi niya, Pastor, usap ba tayo? Sabi, ay, bibihira umatin yun. Tapos nagulat ako. Usap tayo. Naku, ganito, ganyan. Sige, balik na lang tayo. Alauna. Eh, di siyempre, bumalik ako, nag-usap kami. Naku. Maraming tanong. At kaya mahal pa ba ako ng Diyos? Kabila ng napakalaking pagkakasala ko. Sa pamilya ko, kaya buti na lang ngayon. Ang anak niya, active. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Pero, akala ko, hindi na talaga sila o hindi na siya. Pero ngayon, salamat naman, pinapayagan yung anak at active naman yung anak niya. Tuwing gabi, yan, gabi ng linggo. Kaya sabi ko sa kanya, gusto mo lang na makipaghiwalay dahil alam mong niloloko ka o talagang ayaw mo dahil alam mong mali? Kasi kung gusto mo lang makipaghiwalay dahil nalaman mong niloloko ka, sigurado ulitin mo na naman yan.
Pero kung iniisip mo na gusto mo makipaghiwalay dahil mali, hindi tama, di ba? Hindi makasagot. Pero ang lalim ng, alam mo naman mga lalaki, pag umiyak yan, grabe. Ang lalim ng pinaghuhugutan ng mahirap, di ba? Sabi ko. Nasaktan tayo, minsan dahil alam natin, niluloko. Pero, dapat alam natin gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya, how wide, how high, how deep ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Romans chapter 8 verse 32, sabi niya sa Tagalog, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ganyan tayo. Kahalaga. Kaya, ang self-pity, yung walang pagpapahalaga sa sarili, kasalanan yun eh. Kala natin hindi. Pero sa harap ng Diyos, nasasaktan ng Diyos doon. Pero mo, pinahalagahan ka ng ganun, di ba? Tapos ikaw, insulto yun sa Diyos. Yung sabi ni sa Hebreo na parang ipinako natin muli. Kaya nga siya napako dahil ganun kanya kamahal, ganun kakahalaga. Tapos ngayon, di ba, ikaw babaliwalayin mo sarili mo, sisirain mo sarili mo, mangyayari, iniinsulto mo ang Diyos. Kaya kasalanan yon sa harapan ng Diyos. Hindi lang yung pumatay ka. Ha? Kaya yun yung dahilan. Kaya sabi niya, binili kayo ng dugo. Walang kasing halaga. Hindi kayang tumbasan. Kaya kung ano man yung nasa atin, yung potential natin, di ba? Nandyan na yan eh. Namuhunan na ang Diyos sa'yo. Nagtiwala na ang Diyos sa'yo. Okay? So, dapat malaman natin. At yan ay tanggapin natin yung pagmamahal ng Diyos. To develop din yung ating pagmamahal sa Kanya. So diyan, unti-unti mong nakikilala yung sarili mo, di ba? Pinapakilala ng Diyos yung kanyang sarili. So mahalaga yung bagay na yan. Kaya sabi niya, kung yung anak nga niya hindi niya pinagkait, iyan pa kaya? Na ibinigay na sa'yo, hindi niya ipapakita sa'yo. Di ba? Hindi niya gagawin para sa'yo. Kaya alam niyo, mahalin nyo lang ang Diyos. Mahalin lang natin. Pag-aralan natin. Mahalin ang Panginoon. Mag-ground yung ating pananampalataya. Di ba? Yung magkaroon ng pundasyon sa pag-ibig ng Diyos. And then, verse 20, sabi niya, yan na yung sabi natin kanina, yung key verse natin. Sabi niya sa verse 20, ating binasa kanina, with God's power working in us, He can do much, much more than anything we can ask or think of. Yung kapangyarihan na yon na pwedeng, di ba? Magbigay sa atin ng higit sa pwede nating hilingin at isipin, yun yung kapangyarihan na nasa atin na yon. Hindi nasa simbahan, hindi nasa kung saan-saan, nasa atin na yun. Dala-dala mo yun. Sabi ko kayo kanina. Saan ka man pumunta, dala mo yan. Yan yung kapangyarihan. Yan yung banal na Espiritu. Kaya pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, ay tinanggap natin ang banal na Espiritu. Diba? At sabi ng Bible, yung banal na Espiritu, yan yung nakakaalam sa lahat ng iniisip ng Diyos. Kahit sa malalalim na iniisip ng Diyos. Walang nakakaalam noon. Kahit tayo, yung iniisip mo, ang nakakaalam ay yung Espiritu mo. Anong iniisip mo ngayon? Hindi ko yun alam. Diba? So, yan yung
kikilos at gagawa, sabi niya, ng higit sa pwede nating hilingin at isipin. Kaya dapat tinitignan mo yung sarili mo beyond, di ba? Sa nakikita mo. That's your potential. Kaya nga sabi niya in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, but as the scripture says, no one has ever seen, no one has ever heard, no one has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Sino nagmamahal sa Diyos? Diba? Kaya sabi ko kanina, mahalin lang natin ang Diyos. May inihanda ang Diyos sa atin. May inihanda ang Diyos sa iyo. Higit sa pwede mong, wala pang nakakakita. Hindi pa yun alam ng magulang mo. O kahit ikaw, yung plano ng Diyos na yun. At sumagi sa isipan yung mga inihanda niya. Sa nino? Sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya pag-aralan lang natin, palaguin natin ang pag-ibig natin sa Diyos. May inihanda ang Diyos para sa atin. Sabi niya, but God has shown us these things through the Spirit. Capital S. Ayan. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu, the Spirit knows all things, the Spirit even knows the deep secrets of God. Yung mga sekreto ng Diyos para sa iyo, alam ng banal na Espiritu. Kaya yan ang trabaho ng banal na Espiritu. Kaya huwag nating minamaliit. Kaya, kaya sabi niya, kabisado natin na talata, Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you future, a hope. Bago pa tayo naging tao, yung plano ng Diyos, tapos na. Bago matapos ang isang produkto, tapos na yon doon sa nagplano. Kaya nga, sa building, mayroon tinatawag na, yung drawing, blueprint. Nakita na niya, tapos na yon. Kaya yung plano ng Diyos sa buhay natin, tapos na. Bago ka pa naging tao. Kaya yung pinapasimulan mo, tapos na yon sa Panginoon. Kaya lang, nadidelay. Diba? Dapat, 2003, isa ka ng milyonaryo. 2003, dapat isa ka ng manager. 2003, dapat isa ka ng ganito. Pero nangyari, hindi natin nasundan yung way, yung pamamaraan ng Diyos. So, na-delay. Yung iba, na-delay. Yung iba, hindi na talaga. Yun nakakalungkot. Hindi na nangyari. Pero lahat may proseso. Hindi mo pwedeng unahan, pero dapat pwede mong sabayan. Alala ko yung isang kwento ng isang scientist. Sabi niya, alam niyo ba yung butterfly, di ba? May proseso yon para maging butterfly, nagiging cocoon, di ba? Metamorphosis, yan talaga ang transformation. So, nung makita niya yung cocoon na, di ba, nagpupumiglas yun sa ilalim. Ang ginawa niya, sabi, nahirapan to kumuha siya ng blade, hiniwa niya ngayon. Tinanggal. Yung nakabalot na makapal na parang yung pupa, o parang, parang sapot, parang ganun. Bumagsak yung butterfly. Ano nangyari? Nakita niyo? Hindi makalipad. At hindi nagtagal ang buhay. Kasi hindi dumaan sa tamang proseso. Amen? So, ang Diyos minsan, dinadaan tayo sa proseso. Kino-qualify tayo. Kaya there's a time, di ba? There's a season. There's powerful verse. There's a time for everything. There's a purpose every season. So, anong season meron tayo ngayon? Is at a season of qualifying, season of waiting, keep on trust, love, develop your love. As therefore, I know the plan I have for you. Tapos na.
yung plano natin. So, huwag tayong bumitiw sa Panginoon. Amen? Nasa Kanya yung pinakamabuti na blueprint, pinakamaganda na plano. Nasa mga kamay ng Diyos. Plano niya sa buhay mo. Kaya nga sabi ni David, nilikha mo akong bata. Diba? Basahin nyo hanggang dulo, sabi doon, sa mga aklat mo nakatala ang haba at iksi ng aking buhay. Nakatala na yung plano ng Diyos sa buhay natin. Tapos na. Sabi ko nga, lahat ng gumagawa, lahat ng invention, gaya ng kwento ng isang, yung, di ba, nakwento ko na yun, sa Disneyland, yung nagplano nun, namatay siya, hindi niya natapos. Nung natapos na, sabi ng mga tao, sayang, namatay. Hindi dapat nakita niya. Yung sabi ng asawa niya, nagkamali kayo. Hindi pa natin nakita na niya yan. Kasi tapos na yan sa kanya. Tapos na yung plano ng Diyos. At yun, nasa sayo. Nasa sayo yun. Tayo sa mandaling yumuko. Okay, lumapit tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos. Sa ilang sandali, maging seryoso tayo sa Panginoon. Baka hindi mo ito nagagawa. O it's time. Sa ilang minuto, sa ilang sandali. Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po, Diyos, ay papakumbaba at nagpapasalamat sa dakilang plano mo sa buhay po namin. Alam po namin, ikaw ang mabuti na Diyos at nagmamahal sa amin. Kaya alam mo ang pinakamabuti para sa amin at hangad mo para sa amin. Tulungan niyo po kami, turuan. Gabayan mo po kami, Banal na Espiritu, na matahakin namin ang landas patungo sa dakilang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Ano na ang mga kabataan na ito, Panginoon? Lord, dalangin ko, bigyan mo sila ng lakas, tapang at karunungan, tatag. As you help us, Lord, tulungan mo kami, Banal na Espiritu, to develop our love, ang pag-ibig sa inyo. Patuloy na lumalim pa. Higit na maunawaan namin kung gaano kadakila, kalalim, kataas, kalawak ang pag-ibig niyo po sa amin. Ikaw mag-ingat sa amin, Panginoon. Protect us, Lord, from any form, anumang klase ng pandaraya, panlilinlang ng kaaway. Mga bagay na ginagamit niya upang kami ay iligaw sa landas na dapat naming tahakin, patungo sa iyong pangarap. Patungo, Panginoon, sa promised land ay nihanda mo sa amin. Tulungan mo kami to overcome those obstacles na nilalagay ng kaaway. Anumang mga balakid, mga hadlang na ginagawa at nilalagay ng kaaway. Tulungan mo kami that we overcome, Panginoon. Sa pagtagumpayan namin ito, malampasan po namin ang lahat ng ito. Pang nasa ganoon, malating po namin ang lupang pangako, ang pangako ihanda mo para sa amin. As we continue, Lord God, habang kami nagpapatuloy, sumunod sa iyong plano sa buhay namin, gamitin mo ang buhay namin, O Diyos, ayon sa iyong layunin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito. Sa iyo ko pinagkakatiwala sa iyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa inyong attention at pakikinig. God bless.